Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Ang mga nakatatanda ay mas nangangailangan ng gabay at maingat na pag-aalaga. Minsan, hindi nila natatanggap ito sa araw-araw, tulad ng pagkain, kalinisan o simpleng routine sa bahay. Ito ang tinatawag na elderly abuse. Sa video na ito, ipapakita namin kung paano makita ang mga senyales ng elderly abuse at kung paano ito maaayos sa pamamagitan ng tamang safety management para masiguro ang kaligtasan at dignidad ng matatanda. Lola, ano ba? Tanghali na ako, ang dami pa nating gagawin. Tumayo ka na nga dyan, Lola. Pasensya na anak, masakit talaga ang tuhod ko, hindi ko maibalanse ang rest. Ay nako, araw-araw na lang ganito. Ang dami pa nating gagawin naman. Good morning po. Ako po si Nurse Lisa. Mustahin ko lang po sana si Lola Rosa. Ay, kayo po pala yun. Tuloy po kayo. Pasensya na po, medyo magulo pa po kasi dito. Ay, hindi, okay lang po. Good morning po. Kamusta po kayo, Lola Rosa? Home visit lang po ngayon, ha? Hala, napano po yan, Lola Rosa? Ay, wala lang po yan. Naisagi lang po niya sa pinto. Lola Rosa, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Na tayong dalawa lang. Okay lang po ba yun, Ana? Okay lang po. Lola, ba't ano pong nangyari dito sa pasalin? Eh wala po po ma'am. Minsan kasi nagagalit si Ana kasi mabagal akong kumain o kumilos kaya nakakatak na ako. Salamat po sa pagiging tapat, Lola, pero dapat hindi po kayo napapagalit. Ana, alam ko nakapagod talaga ang pag-aalaga sa mga matatanda. Pero ang pagsigaw, pagmamadali, at pagkila ng madiin ay tinuturing na elderly abuse. Alam ko naman po, pero ako po ang gumagawa ng lahat dito sa bahay. Nakakapagod na po, hindi ko na po alam ang aking gagawin. Naintindihan kita, pero may mas mabuting paraan. Tutulungan kita ngayon kung paano maalagaan sila na laro. Ana, pagtutulungan mo si Lola Rosa, dahan-dahan lang. Huwag mong hatakin ng malakas yung braso niya. Masakit yun dahil at lalo't na may arthritis siya. Ano po ba dapat ang aking gawin? Ganito, magbigay ka ng verbal cue at sabihin mo, Lola, tatayo tayo ha? And then position mo. Lagay mo yung isang kamay mo sa likod niya. And then dahan-dahan. Then, Lola, tayo po tayo ha? Kaya niyo po ba? Opo. Parang ganyan lang. Naintindihan mo ba yun kanina, ano? Opo. Pwede po bang gawin yung ginawa ko kanina? Sige po. Okay, so una, magbigay ka muna ng verbal cue. Lola, tatayo po tayo ha. Dahan-dahan lang po. Okay. Dahan-dahan. Kaya niyo po ba, Lola? Oo anak. Oo nga, ano? Mas magaan at hindi nasasaktan si Lola. Oo nga anak, mas mabuti pala to. Salamat. Ana, tutulungan ka namin makakuha ng caregiver support at respite care para hindi ka masyadong ma-stress. At marami rin programa para sa family caregivers. Maraming salamat po. Gusto ko rin naman pong maalagaan ng maayos si Lola eh. Salamat anak. Salamat po Nurse sa pagtulong sa amin. Welcome po. Ang mahalaga, ligtas si Lola at may support ka. Nandito lang po kami para tulungan kayo. Salamat anak sa pag-aruga sa akin. Okay lang po yun, Lola. Pasensya na kung medyo pabigat ako. Ubod ng pait ang nagtampong pag-ibig. Hi Nurse
Leia, pasok po kayo. Sorry kung medyo magulo. Nag-aayos po kasi kami kanina. Naku, ayos lang yan, Ann. Pupuntahan ko lang naman si Nanay Samantha para ma-check if safe nga ba yung area niya. Nasa sala ba siya ngayon? Ay, oo, nurse. Nandito, nanonood ka ng Tulfo. Kanina pa, pinapagalitan ko na nga eh. Sige, nurse. Tuloy po kayo. Good morning po, Nanay Samantha. Kumusta po ang pakiramdam nyo? Medyo nahihilo lang ako, tsaka muntik na ako magpatulog kanina. Oo, nurse. Buti nakita ko siya kanina. Buti na hawakan ko. Ann, kailangan talaga nating masigurong safe ang dinadaanan ni Nanay. Minsan po kasi, kahit konting sagabal lang, maaari po siyang madisgrasya. Nay, okay lang po ba kung maglibot-libot po ako dito sa bahay nyo? Sige, nurse. Samahan ko na lang kayo. Hindi kayo, nurse. Ito yung hallway namin. Oh, nurse! Oh, Ann, meron pa palang bahagyang pababa dito sa hallway nyo. Mas safe sana kung meron siyang contrasting tape. Tsaka, may bahagyang basa dito. Ano bang nangyari? Ay, nagpunas kasi ako kanina. Hindi lang natuyo. Ann, importanteng tuyo ang sahig. Lalo na kung dito madalas dumaan si Nanay. Ann, babalik na ako sa kwarto. Nay, teka lang! Hindi, kaya ko na to. Oh, Nay, munti ka nang matumba. Buti na lang nakita natin, Ana. Sabi ko sa'yo, Nay, ang tigas ng ulo nyo. Halika na nga, punta na tayo sa kwarto nyo. Tara na po. Ann, tuturuan kita ng safe assisting technique. Dito na tayo sa kwarto. Ituturo ko na sa'yo to. Una, tumayo ka sa gilid ni tatay, hindi sa harap. Pangalawa, hawakan mo siya sa upper arm, hindi sa kamay. At pangatlo, sabihin mo ng malinaw, Tay, tatayo pa tayo ha, sabay tayo. At pang-apat, siguraduhin ding may non-slip footwear si tatay. Maraming salamat, nurse. Malaking tulong to para sa amin ni Nanay. Ang tamang pag-alaga sa nakatatanda ay hindi lang tungkol sa pagtulong sa kanila, kundi sa pagprotekta sa kanilang kaligtasan, dignidad at kaginhawaan. Sana sa video na ito, mas naunawaan natin kung paano maiwasan ang elderly abuse at mapanatiling ligtas ang mga nakatatanda sa kanilang tahanan.